Isang mapagpalang gabi po muli sa inyong lahat. Yan. Pakibati naman ang katabi, sabihin mo sa kanya, mabuting nandito ka. Yan. Ngayon po, ang tema natin ay si Maria, si Inang Peña, reyna ng mass media. Mass media. Bakit kaya? Ano kayang meron? Pero bago po natin puntahan yon, pwede po ba akong magkwento? Okay lang? Joke po itong kikwento ko, kaya tumawa po kayo, ha? Pwedeng matawa. Isang araw po, may isang Chinese na politician. Chinese. Pinuntahan ng isang Pinoy na politician. Yan. Yung mga pinag-uusapan nating mga politiko, ha? Pumunta yung Pinoy sa China at nakita nung Pinoy, sabi niya, ang ganda-ganda nung bahay nung politikong Chinese. Ang dami niyang tauhan, ang dami niyang gadgets, ang dami. Tinanong nung Pinoy yung Chinese, sabi niya, wow, napakaganda ng mga bahay at lupa mo. Paano mo nababayaran yan nang may napakaliit na sweldo? Sinabi nung Chinese, alam mo kung paano? Tinuro niya sa labas ng bahay, sabi niya, nakikita mo ba yung bridge na yan? Yung tulay na yan? Oo, nakikita ko, sabi ng Pinoy. 10% mula sa tulay na yan, napupunta sa akin. Wow, grabe. Ibang klase. Eto na! Patapos ang isang taon, baliktad naman. Yung Chinese politician pumunta at bumisita dun sa Pinoy. Sa Pinoy na politiko. Nagulat yung Chinese. Sabi niya, wow, ang ganda-ganda naman ng iyong mansyon. Ang dami mong kotse. Mga 40 na luxury cars, di ba? Ayan. Ang dami-dami. Paano mo nababayaran ang lahat ng ito sa maliit mong sweldo? Eto na, sabi ng Pinoy, nakikita mo ba yung tulay na yan? Tumuro siya sa labas. Sabi nung Chinese, aling tulay? Exactly. Walang tulay. Ghost project. Napunta lang sa kanya. Joke po yun, joke. Nakakatawa man mga kapatid, pero sana, naku po, wag pong joke ang mga pangyayaring ganyan. Pag-usapan po muna natin yung mabuting balita. In our gospel today, meron pong isang may-ari na mayaman, na may katiwala. At itong katiwala na ito, sisisantihinan niya. Bakit? Kasi maraming mga kung ano-anong ginagawang kabuktutan. Ayan. Pero sabi nung katiwala, patay! Anong gagawin ko pag nasisante na ako? Alam kong gagawin ko. Tapos tinawag niya yung mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya yung isa, magkano utang mo sa amo ko? Anong sabi? 100 tapayan ng langis. At anong sabi nung katiwala? Sige, umupo ka dyan. Ito, isusulat ko para sa'yo. Ipapakita mo sa kanya. Sulat mo dyan, 50. Uy, saan napunta yung 50? Ghost project. Yan. Eto pa, sabi niya sa isa, magkano utang mo? 100 din. Ito isulat mo, 80, 80. Nasaan napunta yung 20? Ghost project. Pero ang nakakapagtaka, sabi dito sa kwento, pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala. Oh my gosh! So, Father, ano ibig sabihin? Mandaraya na po ba kami? Sandali lang. Hindi po. Bakit? Ituloy natin. Dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan, eto na, ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. Tanong, matalino ka ba? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang matalino yan? Oo, sabihin mo na, oo, yes. Wais ba yan? Yes. Marami bang talento yung taong yan? Yes. Pero ang nakakapagtaka,
Kaya pinuri nung Panginoon yung mandaraya para matauhan yung mababait. Para matauhan yung mga gumagawa ng mabuti. Sana kung yung mga mandaraya ginagamit ang talino sa pandaraya, sana yung mabubuti, gamitin din natin yung talino natin sa kabutihan. Tapikin mo yung katabi mo, medyo malakas ng kaunti, sabihin mo, narinig mo yon? Yan. Kasi minsan yung galing natin, yung talino natin, ginagamit nga natin, pero para makaisa, para mandaya. Sana yung talino gamitin sa kabutihan at pagmamahal. Amen? Kaya naman ang hamon para sa atin, 3 bagay. Una, wake up. Pakisabi ngayon, gising. Baka natutulog na kayo. Gising. Yung katiwala, gumising siya. Dahil sisisantihin na siya. Tayo rin. Dapat gumising tayo. Ano ba ang mga nangyayari sa mundo ngayon? Nagkaroon po ng bagyo sa Visayas. Sabi po sa balita, more than 140 na ang namatay. Dumadagdag pa. Daan-daan ang nawawala. At mas mataas pa sa 500,000 na mga pamilya ang nawala ng bahay. Can you imagine? Cebu pa lang yun Pero may nakatext po akong kaklase, galing naman sa Bacolod. Sabi niya, yung Bacolod, sinamahan pa ng pagbugso ng Bulkang Kanlaon, yung lahar, hindi po niya nakikita sa media. Pero napakaraming disgrasya ang nangyayari. Gumising tayo. Sabi po sa balita, may darating pang isa pang bagyo. Dito naman po sa Luzon. Naku po, Lord, Inang Peña, sana po hindi po tayo masalanta. Pero ito minsan ginagamit ng Panginoon kahit yung mga bagyo sa buhay mo para lang magising tayo. Kung hindi ka pa naman nagigising, ewan ko na lang. Kaya pakisabi sa katabi, gising! Yan. Pangalawang hamon ay step up. Pakisabi ngayon, step up. Dahil nakikita na natin ang mga bagay-bagay sa ating paligid, kailangan lumevel up ka. Yung pagmamahal na meron ka, gamitin mo sa tama. Kasi hindi mo naman magagamit ang pera, kapangyarihan, talino. Hindi naman natin madadala yan sa langit. Kaya dapat step up. Sa unang pagbasa, si San Pablo, sinabi niya, pinapahayag ko ang Panginoong Hesukristo doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. At yan po ang ginagawa sana natin. Ipinapahayag natin ang Panginoong Diyos. Nakakatuwa kasi, nung una ko pong nakita itong litrato ni Inang Peña, kinuwento po sa akin ni Father Herbert, siguro mga 2 years ago, I have to confess, nakalimutan ko na yung buong kwento. Pero alam ko, mapaghimala ang larawang ito. Noong una pong panahon, nung wala pang cellphone, TV, radyo, ano po ang tinuturing na entertainment ng mga tao? Source ng balita at impormasyon. Ano po? Wala pa. Nung panahon, wala pa ang lahat ng yan. Kuryente, wala pa. Ano kaya? Chismis! Very good! At lalo't higit, ano pa? Ang mga larawang tulad nito. Kaya po sa mga simbahan, hindi ko alam kung meron dito, marami mga stained glass, marami mga painting, mga drawing. Bakit po nauso yun? Kasi yun po ang sinaunang form ng mass media, ng pagpapalaganap ng mabuting balita. At napakaganda dahil ito pong larawang ito, pag una mong tingin, di ba? Bakit parang ang dilim, wala kang makita? Pero alam natin, ito ang susi
ng pagpapalaganap ng mabuting balita. At ganyan din po ang ginawa ni Mama Mary. Dahil sa kanyang buhay, dahil sa kanyang pag-alaga at pag-aruga kay Jesus, ipinakita niya sa atin si Jesus. Wala pa mang cellphone, radyo, TV, eto na si Maria. Pinapakita sa atin ang kaligtasan ng mundo. Lumevel up siya sa kanyang pagmamahal. Kaya tayo rin, tularan natin ang Mama Mary, ang Inang Peña, tularan natin ang pagpapakita niya kay Jesus sa atin. Dalawang bagay po, wake up and step up. At kapag tayo ay tumulad kay Maria, nagising sa katotohanan at patuloy na pinapakita ang Panginoon sa iba, nawa, tayo ay magiging matalino, hindi sa paggawa ng kabaluktutan, kundi sa paggawa ng kabutihan. Pakisabi sa katabi mo, mula ngayon, papanoorin ko ang mga ginagawa mo. Sana magpakabait ka na. Kaya ipanalangin po natin, Panginoong Diyos, maraming salamat po sa regalo ng inyong mahal na ina. Salamat po at dahil sa buhay niya, nakita namin ang Panginoong Jesus. Nakita namin ang pagmamahal mo para sa amin. Nawa po itularan namin si Maria, si Inang Peña sa aming buhay. Gamitin namin ang aming talino at galing sa pagiging mabait at mabuti sa lahat. Amen.